Praise the Lord. Good afternoon po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa pagkakataon na ito, sa buhay ko ng bawat isa, maging sa mga salita mo na aming nga pong mapapakinggan at pag-aaralan sa pagkakataon na ito. Dalangin po Diyos, na patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So kung may mga Bible po tayo, makipagbuklat po kayo sa akin in our text, which is found in 1 Corinthians 1 verse 18. Yan po yung text po natin this afternoon. Sabi po dyan sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Okay. Sabi niya, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God." So, alam po natin na yung mensahe po, yung pong pagkamatay ng ating Panginoong Jesus sa cross ay marami po yung hindi nakakaunawa, hindi nila lubusang maunawaan, maintindihan kung ano nga ba ang ginawa ng Panginoon in that cross of Calvary. So, dito makikita po natin mga kapatid na sabi diyan, it is foolishness. Para sa kanila, ito ay isang kahangalan. But for those na nakarinig sa kanyang salita, na nauunawaan natin, alam natin mga kapatid, na ito po ang kapangyarihan ng Diyos na pwedeng magligtas sa bawat isa sa atin. So our topic this afternoon, it is about Christ's power, ang kapangyarihan ng Diyos. At alam ko po na sa isang mananampalataya, kasi sa mundong ito, ang mga tao, nandun po na sila po ay sakim sa kapangyarihan, nandun po na ang gusto nila ay kapangyarihan. Pero kung alam sana nila ang salita ng Panginoon, na tunay ng ating Panginoong Jesus ay merong kapangyarihan sa Kanya. So yan po yung ating pag-uusapan this afternoon. So ano-ano nga ba yung mga kapangyarihan na makikita po natin na talagang ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Number 1, ito yung tinatawag na kaligtasan. Saving, ika nga mga kapatid. The Lord is able to save us. Iniligtas po tayo ng Panginoon. Kasi yan ang sabi niya sa Isaiah 63 verse 1. Na ang sabi po dito is that, "Who is this coming from Edom, from Bozrah, with his garments stained crimson? Who is this robed in splendor, striding forward in the greatness of his strength?" Sabi ni Lord, "It is I, speaking in righteousness, mighty to save." So, tanging ang Panginoong Jesus lamang po ang pwedeng makapagligtas sa bawat isa. Kaya sa mundong ito, ang mga tao po they need Jesus Christ. Pero hindi nga nila maunawaan. Kaya nga sabi natin sa ating text kanina, it is foolishness for them, the message of the cross. Kasi hindi po nila nauunawaan at hindi nila lubusang maunawaan. Kaya salamat kay Lord because it's one of us na bigyan po tayo ng chance, na bigyan po tayo ng pagkakataon that God open our spiritual senses na nandun po na nauunawaan natin ano nga ba ang ginawa ng ating Panginoon Jesus sa cross of Calvary. No? Naiintindihan po natin at naniniwala tayo na merong kapangyarihan at yan po ay ang magligtas sa bawat isa sa atin. So tanging si Jesus lamang po ang kaligtasan sa mundong ito. Wala ng ibang Diyos. Tanging ang Diyos lamang na namatay sa cross of Calvary at muling nabuhay. Kaya ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay na Diyos. At kayang-kaya niyang iligtas ano man ang sitwasyon, ano man ang nangyayari sa buhay ng bawat isa. Number 2, na makikita po natin na we can say that this is the forgiveness of God. Ito ay matatagpuan, sabi ko sa Matthew chapter 9 verse 6. No? Okay, sabi ulit niya. "But so that you may know that the Son of Man," sino po yung tinatawag na Son of Man? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Tunay po that He is Son of God and at the same time ay Son of Man.
Dahil naniniwala tayo that He is 100% God and at the same time 100% human, nagkatawang tao. So ang sabi diyan, so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So siya po ay may kapangyarihan na sabi diyan, magbigay ng kapatawaran sa mga tao. Then he said to the paralytic, get up, take your mat and go home. So dito sa verse na ito, makikita po natin mga kapatid, na ang Diyos po ay handang magpatawad sa bawat isa sa atin. Diba? Kung tutuusin, hindi madaling magpatawad. Kung tayo ay nasaktan, kahit na nagsusuri minsan ng isang tao, mahirap siyang patawarin. Lalo na pag siya yung naging dahilan kung bakit nagkagulo ang buhay mo, kung bakit naging ganyan ang buhay mo, sinisisi natin yung mga tao na nakit sa atin. Ganyan po sa mundo. Pero ang kagandahan lamang mga kapatid, no? Ang Panginoon ay handang-handang magpatawad anuman ang sitwasyon. Di ba sabi nga niya, nung siya ay nakapako sa krus, sabi ng Panginoon, forgive them. Kasi hindi nila alam yung kanilang ginagawa. So, ganun na lamang po kung may mga tao na nakit sa atin, just forgive. Kasi hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Bakit nga ba? Kasi alam natin na ang kaaway natin ay pwede niyang gamitin ang tao. No? Ginagamit po niya ang tao, kaya ang tao ay nagiging masama. Ang tao ay nananakit because kagagawan po ito ng kaaway. Kaya what we need is to have the Spirit of God. Yun po yung kagandahan. Kasi kung mayroong Espiritu ng Diyos na nananahan sa bawat isa sa atin, ayan, maiintindihan natin at madali tayong magpatawad. Kaya tingnan po natin, mahirap nang magpatawad, question mark kung anong klaseng Espiritu meron ka kapatid. Because I believe if we have the Spirit of God, the Spirit of God will help us. No? Kasi ang Diyos na pinaglilingkuran natin, siya ay Diyos na mapagpatawad. Mapagpatawad siyang Diyos, mga kapatid. So, He can forgive us anumang klaseng kasalanan, anuman yung ating nakaraan, anuman yung ating pinaggagawa noon, as long as we ask forgiveness to Him, He is just and faithful to forgive us. So, meron pong kapatawaran sa ating Panginoong Jesus. At ito ay kapangyarihan na hindi basta-basta magpatawad, but the Lord Jesus Christ, He is able to forgive us, especially us, na tayo ay sinilang sa mundong ito na isang makasalanan, pero may pag-asa. At ang tanging pag-asa natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya sabi ulit natin sa mga hindi nakakaintindi, it is foolishness to them, the message of the cross. But for you and for me, it is the power of God. Number 3 po na makikita natin dyan is that courage and testifying the goodness of God. Kaya even in our service, meron po tayong testimony portion na kung saan inihahayag po natin ang kabutihan, ang kagandahan, ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Because I believe, merong ginawa ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Naramdaman natin ang kanyang kapangyarihan, nadama natin ang kanyang pagmamahal, alam natin na siya ay kumikilos sa buhay natin. So ito po ay napakaganda dahil nararanasan natin ito. No? Pero maraming tao sa mundong ito, hindi nila maranasan dahil hindi nila alam. Kaya masabi ko, napakapahalag po ng bawat isa sa atin. Kasi nandun po na talagang nauunawaan natin. No, nabuksan yung ating mga spiritual senses, no? Kaya alam natin na kumikilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. So, hindi po madali yung i-testify ninyo, lalo na pag ganitong service, pupunta ka sa harapan, hahawak ng microphone, kaya minsan maraming ninenervyos, di ba? Pero okay lang yan, no? Kaya ang kagandahan po is that we can able to testify the goodness of God. Kaya pag testimony portion, nandun po sana na talagang excited tayo na ihayag ang ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Yung paggising lamang po natin this morning, salamat kay Lord dahil nagising tayo, di ba? Kasi may mga taong hindi na nagising. But for us, kahit papaano, kahit na pagod ka for the past week,
But praise the Lord, sa araw ng day off, nandun pa rin na nabibigyan ng bagong kalakasan at nakakarating sa presensya ng Panginoon para ihayag, i-declare ang kabutihan ng Panginoon. So nandun po mga kapatid, dahil kumikilos po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sabi diyan in Matthew 28 verses 18 to 20, kaya nga inuutusan po ng Panginoon ang bawat isa sa atin na this is the commission of God to each one of us. Sabi ni Lord, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ibinigay na lahat sa ating Panginoong Jesus. Verse 19, sabi diyan, therefore go and make disciples of all nations. So, yan. Go and make disciples of all nations. Yung ating mga testimony, napakaganda pong ihayag. Because as we testify the goodness of God, sinasabi natin yung kapangyarihan ng Diyos, yung ginawa niya sa buhay natin, ay marami ang ma-encourage. At marami ang magsasabi, ay ang ganda pala ng Diyos mo. Gusto ko rin maging Diyos ang Diyos mo. Diba? Napakaganda pong pakinggan pag ganun yung sinasabi ng tao. Kasi nga inihahayag natin ang kabutihan ng Panginoon. So, dito sabi ni Lord, therefore go and make disciples of all nations. Ihayag natin ang kabutihan ni Lord na ginawa niya sa ating buhay. No? Kahit pag hindi po natin memorize yung salita ng Panginoon, how about our testimony? No? Yan. Pwede natin ihayag because it is the power of God na may ginawa siya sa buhay natin. And then sabi diyan, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And then in verse 20, sabi niya, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, ang pangako ni Lord, I am with you always to the very end of the age. Sasamahan tayo ng Panginoon. So, meron tayong courage, mga kapatid, no, na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi po tayo nag-iisa sa mundong ito. Nandyan pa ang Panginoon kasama natin. Ang kanyang pangako, He will never leave us nor forsake us. Kaya just go on lamang. Kung nakaka-encounter man tayo ng mga testing, trials, persecution sa buhay, tayuan po natin yung ating pananampalataya sa Panginoon dahil ni kailanman kakampi natin ang Diyos. Hindi po niya tayo iiwanan at sasamahan po niya tayo sa lahat ng laban natin sa mundong ito. Okay. Another po na makikita natin na talagang kumikilos po ang kapangyarihan ng Panginoon is that over nature. Maging ang mga nakapaligid sa atin. No? And Luke chapter 8, verses 23 to 25. Sabi niya, as they sailed, he fell asleep. Ang natulog po dito ang Panginoon. Sabi niya, a squall came down on the lake, so that the boat was being swamped, and they were in great danger. Verse 24. The disciples went and woke him, saying, Master, Master, we're going to drown. Sabi po ng kanyang mga disipulo. And verse 25, sabi niya, he got up and rebuked the wind and the raging waters. Imagine that, he can rebuke the wind. No? Yung malakas na hangin at maging yung mga malakas na alon in the raging waters, the storm subsided, tumigil po yung storm. And all was calm, naging kalmado. And then sabi ng Panginoon, where is your faith? Nasaan ang iyong pananampalataya? He asked his disciples. And fear and amazement, they asked one another, who is this? He commands even the winds and the water, and they obey him. So, nagpapatunay lamang po na ang kapangyarihan po ng Panginoon ay hindi po natin masuka. Kahit na ang tinatawag natin mga nature, no, ay pwede niyang pakalmahin. No? Kaya nga kung hindi ka magpupuri, kapatid, baka ang gamitin niya ay bato na magpuri sa kanya. O imagine mo yung bato na sasayaw, no? Yung bato na talagang lulundag-lundag, eh di magpapatalo ba tayo sa bato? Kasi pwedeng gamitin ng Panginoon. So dito makikita po natin na walang imposible sa Diyos.
Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan, mga kapatid. Wala pong imposible sa Kanya. Huwag na huwag po natin kalilimutan na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay kayang-kaya niyang gawin dahil walang imposible sa Kanya. Kung sa tao ay imposible, pero sa Diyos po ay walang posible. Okay, another na makikita po natin na nagpapatunay na ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus is not over His own life. Maging ang kanyang sariling buhay. No? Meron siyang kapangyarihan dyan. Kasi sabi niya sa John chapter 10 verse 18, as our supporting verse, sabi niya, "No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority," sabi niya, "to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father." So, dito, tunay na makikita natin na ang kapangyarihan ng Panginoon. So sabi niya, "No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again." Kaya nga po ang ating Panginoon, nandun po na alam po natin yung naging kwento niya, na tunay na siya po ay namatay. No? Pero ang kabutihan ng Panginoon may pag-asa. At alam natin na nabuhay na muli ang ating Panginoong Jesus. Kaya hindi po nanatiling patay ang ating Panginoong Jesus, kundi siya ay muling nabuhay. At sabi niya yan, kaya sabi niya, "No one takes it from me," kundi inialay po niya yung kanyang buhay. Nandun na talagang He surrendered His life for you and for me. Sa atin siguro mahirap na sabihin mo, "O sige, mamatay na lang ako para mabuhay ka." No? Mahirap gawin. Pero ang ating Panginoong Jesus ay ginawa po niya. Alang-alang po na ang bawat isa sa atin ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. No? So, ang pinantubos niya ay walang iba kundi ang kanyang dugo, the precious blood of Jesus Christ. At sabi nga niya dyan, "I have authority to lay it down and authority to take it up again." Kaya no wonder, kaya ang Diyos po namatay pero tunay na nabuhay na muli. Meron siyang kapangyarihan. Kaya namatay siya, but sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. At tanging ang Diyos lamang po ng mga Kristiyano ang nabuhay, ang may Diyos na buhay. Tingnan po ninyo yung Diyos po ng ibang mga sumasamba, patay. O malapit na ang birthday ni Buddha. Kaya day off natin sa May 25, right? That is Buddha's birthday. At least ngayon, hindi lang sila yung may holiday. Kasi nakikipag-holiday sila pag birthday ng ating Diyos. So yung Diyos din nila ngayon, no, mag-birthday, ibinigay pangalawang taon lang yata ibinigay sa atin yung statutory holiday na ating yung May 25. Nag-start yata last year and then ngayon. Meron pang dalawang statutory holiday ang hihintangin ninyo na ibibigay sa inyo. I think it will fall on nasa Holy Week yun. Dalawa pa doon, either na yung Monday or Friday ang ibibigay. Kaya meron pang dalawang dadagdagan ulit yung inyong mga statutory holiday. So, tunay mga kapatid, na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ibang-iba po ang kanyang kapangyarihan. Kasi yung ibang Diyos, hanggang doon lang namatay, pero hindi sila muling nabuhay. Hindi katulad ng ating Panginoon. Nang sabi niya, "I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it out again. This command I received from my Father." So, praise the Lord. Okay. Another po na makikita po natin na kapangyarihan ng Panginoon ay ito yung tinatawag na life-giving. Okay, life-giving.
And John 17 verses 2 to 3 as our supporting verses. Sabi po niya, Father, the time has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted him authority over all people that he might give eternal life. Buhay na walang hanggan. To all those you have given him. Verse 3, sabi niya ulit, Now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. So, alam po natin na ang tanging pag-asa natin para tayo ay makatanggap ng buhay na walang hanggan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya sabi nga doon sa Heart of the Bible, ano po yung Heart of the Bible? John chapter 3 verse 16. So memorize na po natin yung John chapter 3 verse 16. Na ang sabi doon, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So buhay na walang hanggan. At alam natin na ang buhay po natin sa mundong ito ay pansamantala lamang. Temporary lamang po yung buhay natin. Sabi nga sa salita niya, the span of life is just only 70. At kung lumampas ng 70, favor na po yan na galing sa Panginoon. So, napaka-iksi lamang po ng buhay sa mundong ito. Pero ang tao, pag nagsiselebrate ng birthday, ay talagang tuwang-tuwa sila. Pero nakakalimutan nila, habang sila ay nagsiselebrate ng kanilang birthday, umiiksi naman ang buhay nila sa mundo. Isn't it? So, maiksi lamang po mga kapatid. No? Kung uuwi nga tayo sa Pilipinas, parang kailan lang, and then, titingnan mo, parang matanda ka na. Dito, hindi natin ba napapansin na tumatanda tayo? Kasi wala namang nagsasabi sa atin dito ng lola. Sa Pilipinas, marami nang naglolola. Kaya, nandun na talagang mararamdaman mo na, nga lola lang ako. Pero dito kasi, sister ang tawag, di ba? O sinong tumatawag sa inyo pag medyo may edad, sinasabi niyo, ay lola, di ba wala? Kundi sister. Okay? So, buhay na walang hanggan. So, although our life here on earth is just only temporary, but we are looking for a life eternity. So yun po yung pag-asa po natin, ang buhay na walang hanggan. Kaya nga po tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya sana po panghawakan natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kahit na maraming testing, trials, persecutions na nangyayari po sa buhay natin, wag po tayong bibitaw sa ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil pag bumitaw po tayo sa ating pananampalataya, sayang yung ating naumpisahan. Kaya naumpisahan na po natin, kaya ituloy-tuloy natin, mga kapatid. Dahil ang patutunguhan po natin ay napakagandang buhay. Kasi yan po yung pangako ng Panginoon, eternal life, buhay po. Doon po natin mararanasan yung tinatawag na perfect life. Sa mundong ito, hindi natin mararanasan ang perfect life. Kasi kahit na ang ganda-ganda ng araw mo, bago lumubog pala ang araw, dumating si problema. Diba? Pag dumating si problema, ayan, talagang nag-iiba yung emosyon, nag-iiwot-iwot agad, nandiyan na talagang iba yung impact. Kasi pag testing, trials, problema ang dumating, madaling magpahina. Kaya kapit lang sa Panginoon. Kasi kung dumarating ang time na yan, wala po tayong pwedeng lapitan kundi ang Panginoon lamang. Dahil ang Panginoon, sabi nga natin, siya ay may kapangyarihan na magbigay sa atin ng bagong kalakasan para mapagtagumpayanan. Ano na naman po yung sitwasyon na mangyayari sa buhay po natin. So mga kapatid, ang pangako ng Panginoon, buhay na walang hanggan. At hawak-hawak na po natin ang buhay na walang hanggan na yan, mga kapatid. Kaya huwag natin hahayaan na yan po ay nakawin ng kaaway. Kasi ang trabaho po ni Diablo, sabi doon sa John chapter 10 verse 10, isingit po nga kapatid.
wala dyan, hindi ko yun nilagay. Pero sabi doon sa John chapter 10 verse 10, ito po ang trabaho ng kaawan sa buhay natin. No? Pero ang pangako ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng abundant life. So, ang trabaho ni Satan, no, ito yung kanyang main job. The thief comes only. Thief, walang iba kundi si Satan. Comes only to steal, yan, magnakaw, kill, pumatay, and destroy. Sumira. So, maaaring meron siyang ninakaw sa buhay natin, meron siyang pinatay, at meron siyang sinira. Ito po ang kanyang trabaho. Pero ang kagandahan, sabi ng ating Panginoong Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. So, yun po yung sabi ng ating Panginoong Jesus. Kaya ako ay dumating. Kaya ako ay naging tao in spite na ako ay anak ng Diyos. So that you may have life. Magkaroon tayo ng buhay. At ang buhay na ibinibigay ng Panginoon. And have it to the full. So mga kapatid, ang kaligtasan po na ibinigay ng Panginoon ay sa lahat po ng aspetos ng buhay natin. Kaya tatandaan po natin yan. Because we need salvation in every areas of our life. Kaya buhay na walang hanggan at tanging ang Panginoong Jesus lamang po ang kayang magbigay. Wala nang iba, kundi tanging siya lamang. Kaya wag po natin siyang iiwanan. Alam ko po na sa mundong ating ginagalawan, maraming mga nangyayari. Yung katabi mo nga, napakakulay ng buhay niya. Alam ba niyo kung ano yung nagpapakulay ng buhay natin? Testing, trials, problema. Yun yung nagpapakulay ng buhay natin because of that. Nagiging matatag tayo, natututo tayo sa mundong ito, no? At nakikita natin, no, kung paano ang mamuhay sa mundong ito. Kasi kung walang testing, walang trials, walang mga challenges sa buhay, no, baka ang buhay natin ay wala lang. Parang ang katulad mo lang ay buhay ka ngayon, di ba, bukas, ulat na ang paa, babay na. Pero salamat dahil naiintindihan natin at nauunawaan na ang buhay pala natin ay hindi lamang pala nagtatapos sa mundong ito, kundi no, ang mundong ito, doon pa lang pala magsisimula. Kaya, no wonder sabi ng Panginoon, to live is for Christ, and to die is gain, sabi ng Panginoon in His Word. I think that is in Philippians 1 verse 20. No? To live is for Christ, and to die is gain, sabi ng Panginoon. So, salamat kayo. Okay, another po na makikita natin na kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus is that number 7 natin, there is wonder working. Wonder working. And Acts chapter 10, verses 34 to 38. Sabi dyan, then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism. Kaya wala pong favoritism sa Panginoon. But accept men from every nation who fear Him and do what is right. Kasi kung may favorite ang Lord, sana mga Jewish lamang po, mga Israelites ang naligtas. But God has given us a chance kasi tayo po ay mga tinatawag na Gentiles. Nabigyan tayo ng pagkakataon. Kaya sabi niya, but accepts men from every nation who fear Him and do what is right. As long as ang tao ay magkakaroon ng takot sa Diyos at siya ay gagawa ng kabutihan, mabibigyan po siya ng pagkakataon. Verse 36, sabi niya, you know the message God sent to the people of Israel, telling the good news of peace through Jesus Christ, who is Lord of all. Verse 37. You know what has happened throughout Judea, beginning in Galilee after the baptism that John preached. And verse 38, sabi niyan,
Okay, verse 38, the last verse. Hindi ba nailagay yung verse 38? Okay, tingnan natin. So, sabi po dyan ng ating Panginoon, no? Acts 10 verse 38. Sabi po dyan sa Acts chapter 10 verse 38, sabi ng Panginoon, buksan natin yung ating Bible. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. So that's why we need anointing. Ang ating Panginoon Isus sabi yan, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. And how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil because God was with Him. Okay? At alam po natin ng ating Panginoong Jesus, He is also our example. No? Kaya kung ito po ay nangyari sa ating Panginoon, no? He needs anointing at siya nagkaroon ng kapangyarihan. And even for you and for me, no? We need anointing. No? Kaya nga, meron pong Holy Spirit. The Holy Spirit anoint us, give us anointing, give us power. And the Spirit of God resides within us. As we have Jesus Christ in our life, we have the Spirit of God, we have anointing. Kaya mga kapatid, na kung tutuusin, ay meron tayong kapangyarihan din. Pero marami pong Kristiyano, sabi ko nga, maraming Kristiyano ang ignorante at inosente. Hindi marunong gumamit ng kapangyarihan na ibinigay ng Panginoon, kaya minsan ang Kristiyano ay nagiging talunan sa mundo ito. Kasi pag nandyan na yung gawa ng kaaway, wala na. Pag dumating na ang testing, ang problema, parang ang kalintulad na nila ay manok na nangingisay. Nakakalimutan nila that they have power and authority that God has given unto them. Kaya nasabi ng Panginoon, we need to put on the full armor of God. No. Memorize ba ninyo ang full armor of God? Dapat memorize natin. Kasi yun po yung dapat isuot natin every day in our life. The full armor of God. Pag hindi mo isinuot ang full armor of God sa paggising mo sa umaga, kapatid, incomplete siya. Baka magiging talunan ka. Pag dumating ang kalaban, hindi ka makakalaban kasi incomplete yung uniform mo. Kung sa literal sana sundalo ka makikipaglaban, ang hindi mo isinuot yung iyong sapatos, eh yung dadaanan ninyo puro tinik. O, anong mangyayari sa'yo? Makakalayo ka ba? Wala na, matitinik ka na yung paa mo. No? Hindi ka na makakalaban. So, ganun din po, that's why sinasabihan tayo that we need to put on the full armor of God. So, ano-ano po yung mga full armor of God na kinakailangan isuot natin? That is found in Ephesians, pero hindi po yun yung pag natin. But, tignan na natin kung alam natin kung ano yung mga dapat natin isuot. Number 1, isusuot natin ay ang belt of truth. Katotohanan. Number 2 is the breastplate of righteousness. Saan nilalagay yung breastplate? Sa harapan. No, with this spirit, kumusta ang puso mo, kapatid? No, we need to have yung puso natin. Dapat palaging maayos yung puso natin, mga kapatid. Kinakailangan tingnan natin, maayos na puso, malinis na puso, isang pusong dalisay. No? And then, hindi lamang yun, kundi sabi dyan, with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace, kahit na may problema, still pa rin ba napayapa ka? You still have that peace. No? May kapayapaan sa buhay. And then after that, ang pananggalang natin ay yung ating pananampalataya. So, ang pananampalataya mo, kapatid, lumalago ba ang iyong pananampalataya? No, dapat ascending faith po tayo. Kaya nga sabi doon, yung pananampalataya po natin, yan yung pananggalang. Para kung titirahin ka ng kaaway, ang pananggalang mo ay ang iyong pananampalataya. Remember, as a believer, we need to live by faith and not by sight anymore. So yung faith po natin, i-a-apply natin sa lahat ng aspectos ng ating buhay.
kahit na hindi mo mararamdaman, no? But you believe it, kasi yun naman ang ibig sabihin ng faith, no? To see is to, at to believe is to see. Pero sa mundo, to see is to believe. Pero tayo manampalataya muna, because that is the Word of God. And of course, the next na isusuot natin, the helmet of salvation. Saan nilalagay? Sa ulo. Kaya tingnan natin, remember, we have already the mind of Christ. Kaya tingnan po natin kung anong klaseng mag-isip tayo dapat kaisipan na po na galing sa Panginoon. And of course, the sword of the Spirit, which is the Word of God. That's why we need the Word of God. Kaya ang salita ng Panginoon, hindi lamang po tuwing day off tayo nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Kung may time, ayan, mag-online po tayo so that we can listen to the Word of God. Pag okay lang na naka-headset ka habang nagtatrabaho, we can do that, mga kapatid. Because you know, the Word of God is powerful. No? Kailangan po natin ang salita ng Panginoon. And the last one ay prayer. Panalangin. No? Manalangin po tayo. And did you know na meron kang pag-aari, kapatid, na sabihin na natin na siya ay number 1 na magnanakaw. Alam ba ninyo kung sino siya? Yan, yung ating mga cellphone. Marami siyang ninanakaw. Ano ang ninanakaw niya? Oras ng panalangin, oras ng pagpupuri sa Panginoon, oras ng pagbabasa ng kanyang banal na salita, at hindi lamang yan, oras ng pamamahinga at oras ng pagtulog. Ninanakaw niya, hindi na nakakapagpahinga ka ng cellphone na muna. No? Minsan, no, hindi kahit na ganito lang, yung sinasabi mong 10 minutes, naging 1 hour na, hanggang sa hindi ka nakakatulog. So, cellphone na lang ako, hindi naman ako makakatulog. So, yan. Kaya dapat po, no, may control, may disiplina tayo. Discipline ang kailangan po natin, mga kapatid. Okay? So, tunay po na ang Panginoon, no, ay makapangyarihan na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Okay, at ang pangwalo po natin, meron pang pangwalo, ito yung tinatawag na demonstrated by His resurrection. Yan yung number 8 natin. Demonstrated by His resurrection. Romans chapter 1, verses 1 to 6. Sabi diyan, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God. The gospel he promised beforehand through his prophets and the Holy Scriptures regarding his Son, who as to his human nature was a descendant of David. Kaya masabi natin kanina na naging human ang anak ng Diyos. No? And then sabi niya sa verse 4, and who through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God by His resurrection from the dead. Jesus Christ, our Lord. Kaya tunay po na nabuhay na muli ang ating Panginoon Jesus. Verse 5, sabi niya, through Him and for His name's sake, we receive grace and apostleship to call people from among all the Gentiles to the obedience that comes from faith. And verse 6, and you also are among those who are called to belong to Jesus Christ. Salamat dahil isa tayo doon. Sa tinawag ng Panginoon, isa tayo sa pinili ng Panginoon. Kaya dito makikita po natin na sa pamamagitan po ng pagre-resurrect ng ating Panginoong Jesus, no? Sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na muli, kaya there is living hope, may pag-asa. Kasi kung nanatiling patay ang ating Panginoong Jesus at hindi po siya, no, na-resurrect, pati rin po yung ating faith sana, it is futile, no? Walang saysay yung pananampalataya, but because buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kaya may pag-asa. There is living hope, mga kapatid. Kaya ito po yung kagandahan dahil hindi po nasasayang ang ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil
ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na buhay. Kung ano ang ginawa ng Panginoon noon, nung siya ay nabubuhay sa mundong ito, ay kayang-kaya pa rin niyang gawin even right now. Sabi nga niya, no, the more pa na magagawa natin pag siya ay umakyat sa langit. Bakit? Dahil ang kanyang pangako ay ibibigay niya ang banal na Espiritu. At ito nga po ay nangyari more than 2,000 years ago na po ang nakakalipas. No, ibalik na natin doon sa verse 1. Sa Romans chapter 1 verse 1, sabi kasi si Apostle Paul kasi ang sumulat nito. Pwede po nating palitan. No? Imbis na Paul, ilagay mo ang pangalan mo. No? Imbis na si Paul, ilagay mo ang pangalan mo. Sabi mo, Sonia, a servant of Christ Jesus, called to be ano yung pagkakatawag ni Lord sa iyo? Teacher of the Word of God. Kung leader ka, kung praise and worship ka, ayan, ilagay mo dyan. Ano ba yung ginagawa mo para sa Panginoon? Ano ba yung ministry mo? Ano ba yung gift na pwede mong gamitin sa Panginoon? Ayan, pwede mong ilagay. And set apart for the gospel of God. And then, next verse. No, ayan. The gospel He promised beforehand through His prophets in the Holy Scriptures. Talagang ipinangako ng Panginoon. And then sabi niya sa verse 3, no, regarding His Son, who as to His human nature was a descendant of David. And verse 4, and who through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God by His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Verse 5, through Him and for His name's sake we receive grace. Grace means unmerited favor. And apostleship to call people from among all the Gentiles, because you and me, we belong to Gentiles, to the obedience that comes from faith. And verse 6, sabi ulit dyan, and you also are among those who are called to belong to Jesus Christ. So kasama tayo before Him. Hindi pa man tayo sinilang sa mundong ito, no, alam na ng Panginoon. Praise the Lord. No? Na alam na niya. Darating ang time, no, isisilang sa mundong ito. Siya ay aking alagad na maglilingkod sa akin. So, mapalad po tayo mga kapatid. Kasi since in the beginning, no, pinili na tayo ng Panginoon. So, wag po sana natin sayangin ang pagkakapili ni Lord sa bawat isa sa atin. Because we have freedom of choice. Kaya nasa atin kung anong pipiliin natin. Pipiliin mo bang iwanan ang Panginoon now that you come to know Him? Or itutuloy mong maglingkod sa Kanya? So ano ang pipiliin natin? Especially now, at nabuksan ang ating mga spiritual na pag-unawa. Kaya mga kapatid, salamat kayo dahil nabigyan ng chance ang bawat isa sa atin. So sabi natin kanina, what are Christ's power? Saving, forgiveness, courage, and testifying the goodness of God over nature, over His own life, life-giving, wonder-working, demonstrated by His resurrection. And the last verse natin, dito tayo magtatapos, Acts chapter 1, verse 8. Nasabi ni Lord in Acts chapter 1, verse 8, mga kapatid, no, ito ang sabi ni Lord. You will receive power when the Holy Spirit comes on you. And I believe that the Holy Spirit is already within us. So I believe that you and me, as we have the Spirit of God lives in us, kapatid, we have power. No? So, nandun po sana na talagang gamitin natin, at talagang ipasamuhay po natin. No? Maniwala tayo sa salita ng Panginoon. And you will be my witnesses, sabi ko dyan. Kaya magkakaroon po tayo ng courage to go and share the Word of God. In Jerusalem, sino po ba yung taga-Jerusalem? They are our family. Kaya remember, dito, ang unang-unang sinabi, to become witnesses in Jerusalem sa ating pamilya.
Kasi may access tayo in our family. No? Kapamilya natin sila, kilala natin sila, alam natin kung sino sila. So, tayo po ang gagamitin ng Panginoon. Mas madali po niyang gamitin tayo. Kasi tayo kilala natin sila, alam natin kung anong ugali meron sila, alam natin kung paano natin sila papasukan. So you see, you will be my witnesses in Jerusalem. Kaya mga kapatid, tingnan po natin, dapat na i-share na po natin, na ihayag natin ang salita ng Panginoon sa ating mga kapamilya, sa ating, mga mahal sa buhay. And in all Judea, kapitbahay, sa mga taong nakakasalamuhan natin, no? And Samaria, sabi niyan, and to the ends of the earth, saan man tayo mapadpad. Nagdoon na inihayag natin ang salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag po natin isayangin dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na makapangyarihan. At salamat ka Lord because you and me, we have also power and authority that God has given to each one of us. Amen. Panginoon, salamat o God sa iyong salita na minsan pa po ipinaalala mo po sa amin o God na ikaw ang Diyos na makapangyarihan na aming sinasamba at tinanggap namin sa aming buhay. At salamat din Lord dahil sa iyong mga salita, sinabi mo o God na sa amin pong mga mananampalataya, you have also given us power and authority na pwede rin po namin gamitin, Panginoon, habang kami po ay nabubuhay sa mundong ito upang kami ay hindi maging talunan, kundi mapapagtagumpayanan po namin anuman ang sitwasyon, anuman ang mga circumstances, Lord, na nai-encounter namin sa aming pang-araw-araw ng buhay. Kaya tulungan mo po ang bawat isa. Patuloy, O God, na palakasin mo po kami sa aming pananalig at pananampalataya sa iyo, O God. Na nandun po, Panginoon, na damor pa po na lumalim kami, O God, sa amin nga pong paninilbihan sa iyo, O God. At maging, O God, sa kapangyarihan ng iyong banal na salita na palagi po namin napapakinggan. Kaya, O Diyos, hawakan mo po ang buhay ng bawat isa, huwag mong pababayaan ang iyong mga anak. Maraming salamat, O God, at ibinabalik ko sa mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Ibalik po sa